Yo, yo, yo! Pang thumbnail. Yan. Oh, guys, relive lang tayo kasi yung mic ko kanina naglolo ko. So, sana okay na siya ngayon. Okay na ba? Naririnig nyo ba ako? Naglolo ko. Ayun, umayos din. Maayos na yung mic ko. Hello sa inyo ulit. Hi guys, nag-relive lang ako kasi naglolo ko kanina yung mic. So sana okay na ngayon. Okay naman na siguro. Hello, hello, hello. Malinaw na ba yung mic ko? Malinaw na ba? Kanina kasi naglolo ko. Marinig. Ayun, okay na, okay na. Hello mga katoto, shoutout sa inyo. Mark Francis, Elijah, Lian, good evening. Okay na, malinaw ba? Ayos na, malinaw na po. Ayos. Nagloko nga yung mic, kailangan siyang i-relive kasi kanina boses robot yung boses ko eh. So shoutout ko ulit si brother, yung kaibigan ko nag-send ng 20 stars kanina. 20 stars. Shoutout kay Timothy Ordinario. Sabi niya pampagana daw. Thank you tol. Appreciated. Sobrang appreciated yan. Thank you sa regalo. Okay. Oh, good evening again. Salamat sa mga katotong nandito. Welcome sa live. Alam niyo na kung anong ginagawa natin dito. Nag-uusap tayo tungkol sa MCU. Ang tawag natin dito ay #katotoks. So, ayan. Wait lang. Lalagay ko lang yung alert box dito para makikita niyo yung mga nag-share ng live. Yan, lalabas kayo sa alert box once nag-send kayo ng stars tsaka pag nag-share kayo ng live. So, paki-share naman mga katoto. Baka naman para lumabas yung mga pangalan ninyo tulad ni Ed Alan. Ayan, no? Salamat sa pag-share ng live, bro. Mabuhay, mabuhay. Good evening, idol. Makikita pa ba natin yung tatlong eyes ni Doctor Strange? Of course. Malinaw na po. Oo. Kala ko ako yung naglalag, ikaw pala. Lag ba ako? Parang di naman sa akin. Kala ko, oy, nabasa ko na pala yon. Anong MCU movie ang ka-level ng Blue Beetle? Sabi ni Maui. MCU movie ka-level niya? Ang hirap mag-decide kasi ibang movie naman yun eh. Pero yung kapangyarihan niya may katulad kay Iron Man tsaka kay Spider-Man. Pero yung movie itself, para siyang Ant-Man na yung unang Ant-Man, parang ganun yung dating. Pero para sa akin lang yun, mahirap mag-compare eh. Thank you Jasper for sharing our live. Shoutout din kay Maui. Hello, Maui, kamusta? Si Moana. Nanonood si Maui eh. Malinaw na daw. Shoutout boss, sabi ni Z. Hello sa'yo. JP. Share nyo yung live mga katoto. Baka naman. Para makita ng ibang mga katoto na nagla-live tayo. Shoutout sa inyong lahat. Tsaka pwede kayo mag-send ng FB stars if you want to support our page. Malaking bagay na sa ginagawa natin yung mga Facebook stars donations ninyo. Pwede kayo mag-send. And once magsisend ng stars, maglagay kayo ng message na pwede kong mabasa, pwede natin sagutin, pwede natin i-shoutout or anything else. Basta maglagay ng message pag nag-send ng stars kasi sureball na mababasa natin yun eh. O, basa tayo. Mag-drop kayo ng mga questions nyo. Kahit ano, kung kaya ko sagutin, sagutin natin. Yun lang naman ginagawa natin dito para tuloy-tuloy ang topic. So, kadalasan naman MCU questions yung tinatanong ng marami. So, go, drop lang mga katoto. Sana'y okay kayo. Medyo maulan dito sa amin ng onte. So, kung sa inyo maulan, mag-iingat kayo. Magstay na lang kayo sa bahay kung wala kayong ginagawa, pare. Parang radyo lang tayo dito eh. 'Di ba? Parang tayong DJ na nakikipagkwentuhan sa mga listeners. Good evening sa inyo lahat. Wait lang, mag-share lang ako ng sarili kong live. Lahat ng info na kailangan nyo malaman sa akin nasa baba ko. Nababasa nyo naman siguro eh. Yung mga umaandar dito. Ayan. Pwede nyo i-follow yan sa aking mga social media accounts. Meron din tayong YouTube.
Kung di kayo aware. Medyo naglalag lang yung camera ko, pero wag nyo napansinin, ang mahalaga yung boses. Diba? Ang mahalaga naman dito yung boses eh. So, ayun. Wait lang ha, share ko lang. Tagal nung bago kong mic eh, naantay ko kasi. Shopee, ano na, ang tagal. Okay, kamusta? Anong mga question natin dito? Matagal pa po ba bago makapasok ang mga mutants sa MCU? Wala pang update tungkol sa mga mutants. Pero sa pagkakaalam ko, somewhere between 2025, doon natin sila makikita. Tsaka sa Deadpool 3, maaring makita natin sila sa Deadpool 3. Katoto, papanoorin mo ba yung X-Men Days of Future Past, The Rogue Cut? Oo, kung merong chance, ba't hindi? Nagkakaroon ba ng ganon? Parang di ako updated dun ah. Bakit nahawakan ni Captain America yung hammer ni Thor? Kasi worthy siya. Kahit sino naman pwedeng humawak eh. Hawak lang naman eh. Buhat yata yung gusto mo sabihin, tol. Buhat, hindi hawak. Kasi yung hawak, kahit sino sa kanila pwedeng hawakan yung Mjolnir. Diba? Pero hindi lahat kayang buhatin. Magkaiba yon. Gets? Salamat sa mga nag-share. Si John Paul, si Clarence, hello. Playroom, PH, John Lawrence, si Chuchiako, si Tortang Chuyu. Salamat for sharing our live. So again, itong live na to ay maa-upload sa YouTube pagkatapos ng live. Di kasi tayo sure, minsan tinatanggal ko pag hindi masyadong maganda yung engagement niya sa Facebook. Pero again, pag nawala dito sa page tong live na to, i-re-upload natin siya sa YouTube channel. Kaya make sure na nakasubscribe kayo. The Obay Show lang naman yung pangalan. Baka kaya nating mag 100k subscriber sa YouTube. Shameless plugging na din, di ba? Kasi wala lang. Malay nyo, makapagsabit tayo ng silver play button dito sa bahay. So mag-subscribe kayo sa YouTube natin kung meron kayong time. Moving on. Katoto, ginagawa na ba yung Spider-Man 4 ni Tom Holland? Sa pagkakaalam ko ay sinusulat pa lang yung movie na yon. So, lalo ngayon na nagkaroon pa ng strike sa Amerika, meron pa silang ongoing na strike, medyo na delay yung production, so hindi natin sure kung ano nang stage yung Spider-Man 4 ni Tom Holland. Pero as far as I know, sa pagkakaalam ko, yung huling balita, sinusulat na nung mga writers yung storya. So, ayun, only time will tell, brother. Gets? So, moving on. Katoto, may chance pa bang bumalik si Captain America sa MCU? Si Captain America ay hindi nawala sa MCU. Ang nawala ay si Steve Rogers. Okay? So, oo, may chance bumalik si Steve Rogers. Hindi pa naman malinaw kung patay na siya or what. Ano ba? Ipapakita si Wanda sa Coven of Chaos na pupunta ng Witches Road. Hindi naman imposibleng magpakita si Wanda doon dahil sabi ko nga, sa lahat ng project na parating sa series ni Agatha Harkness, doon talaga mataas yung chance na magpakita si Wanda. So who knows? Talagang only time will tell. Dito nga tayo magbasa. Overpowered ba si Doctor Strange pag nasa kanya yung time stone? To be honest, oo. Kasi masyadong madaya yung powers ng time stone eh. Kung gagamitin ng owner yon na mas sanay or magaling mag-isip, OP talaga yung may hawak ng time stone, kung sino man yon. Kahit hindi si Strange. Diba? Pero again, si Doctor Strange, matalino siyang tao, OP siya pag nasa kanya yung time stone. Okay? Okay, salamat sa mga nag-share. Si Donald, si Arthur, si Justin at si Bien Angelo Rupo na tropa natin. Shoutout sa'yo, Bien. Kamusta naman? Nagla-live na ako ulit. Pero mag-upgrade ako ng live. Hindi na dapat ito yung mic ko. Kaso ang tagal nung Shopee. Sinisisi ko yung Shopee kung bakit naglolo ko yung mic ko sa live dahil hindi pa dumarating yung binili ko. Kaya antay lang kayo, pare.
So yun lang. Okay guys, tuloy-tuloy lang ha. Again, salamat sa mga nanonood ng live na to. Sana nakapollow na kayo sa page. Kung hindi pa kayo nakakapindot ng follow dito sa Facebook, follow nyo na yan. Baka naman. Road to 200,000 tayo sa Facebook eh. So sana umabot. Sa TikTok naman, sana sa mga may TikTok dyan, mag-follow din kayo sa TikTok natin dahil doon naman talaga tayo nagsimula about MCU. So check nyo yung TikTok natin, The Obey Show. Walang pagbabago, The Obey Show lang din yung pangalan. Imposibleng hindi lumabas pag sinearch nyo. So road to, ilan ba tayo sa TikTok? 600k. Magsi 600k na tayo sa TikTok. So sa mga may TikTok account dyan, i-follow nyo na yung TikTok natin dahil madalas doon naman talaga tayo sumasagot ng mga tanong eh. Parang ano lang eh, lately lang ako kumukuha sa Facebook ng questions kasi napansin ko hindi ko pala napapansin yung messenger nung page ko. So, sa mga nagme-message, sa mga nagme-message dito sa page, nababasa ko po lahat ng message ninyo. Hindi ko lang kayo masagot isa-isa dahil sobrang daming nagme-message. So, wag kayong mag-alala dahil napapansin ko naman siya lahat. And yung ibang questions nyo, sinesave ko para pag dumating yung tamang timing para sagutin na siya, sasagutin ko siya sa video. So sa mga may question about MCU, mag-iwan lang kayo ng message sa page na to or mag-comment. Mas napapansin ko kasi yung message eh, kasi chine-check ko yung messenger ng Facebook page. Sa comments natin, nakikita ko rin naman pero hindi lahat nakikita ko dahil sa sobrang dami ring nag-i-spam sa comment section. Pero yung message, via messenger dito sa page nakikita ko siya. So kung meron kayong message, mag-message kayo. Again, nababasa ko siya. Kahit galit kayo, mahal nyo ako or what, mag-message lang kayo dyan dahil appreciated ko yan. Kahit basher kayo or loyal supporter, go lang pare. Okay, salamat. Ayan o, di ba? Meron pa pala mga nanonood na hindi naka-follow. Ibig sabihin, kasi itong sila Chris tsaka si Sherwin became a follower pa lang sila. Ibig sabihin, hindi pa sila naka-follow pero nanonood sila ng video ko. O baka kayo din. Baka kayo din mga katoto. I-check nyo muna. Malaking bagay na sa akin yung mga follow ninyo, yung share, yung pagko-comment nyo sa videos natin, syempre. Ayun, para masaya at dumami pa yung mga katoto natin. Tulong-tulong lang pare. Jason, salamat sa pag-share. Salamat sa 30 stars. Si Zig Santos, nagpadala siya ng 30 stars kaso walang message. Pero sakto yung comment mo, nakita ko. Katoto, yung bang Defenders ni Daredevil part pa din ng MCU. So as of now, Zig, ang part pa lang ng MCU is si Daredevil. Pero yung ibang members ng Defenders wala pang wala pa silang paramdam sa MCU. Si Daredevil pa lang. Pero again, hindi natin sure kung ano mangyayari as we move forward sa MCU. Kung madadamay ba yung Defenders, pati yung Agents of S.H.I.E.L.D. ng Netflix, only time will tell. Pero as of now, Daredevil pa lang ang member na nasa MCU. Okay? So salamat sa 30 stars, brother Zig Santos. Buti nabasa ko yung comment mo, tol. Kasi dapat pag nag-send na kayo ng stars, doon nyo na ilagay yung message nyo. Kasi ayun, nasa alert box kayo mga katoto. Mas okay yon na nakalagay na yung message pag nag-send ng stars para hindi ko nahanapin sa comment section. Kung meron ka talagang tanong na gustong-gusto mong mabasa. Pero magbabasa naman tayo sa comment section, huwag kayong mag-alala, huwag lang kayo mag-spam. Okay, so thank you sa 30 stars, si Zig Santos. Salamat for sharing. Si Reyna Menjola, hello. Salamat. Moving on, pare. Katoto, sa tingin mo sinong magiging kalaban ni Tobey sa Spider-Man 4? Kung magkakaroon, again, hindi pa confirmed wala pang confirmation na magkakaroon talaga ng Spider-Man 4. Pero, kung magkakaroon, ang gusto ko makalaban niya is, sino ba? Kung ano yung plano na lang na kalaban niya talaga dapat for the upcoming Spider-Man 4 na hindi natuloy. So si Vulture yun eh. Si Vulture dapat magiging kalaban niya doon. So gusto ko makita yung Vulture ni Tobey Maguire kung sino man yung bagong gaganap.
'Di ba? Pero ewan ko, depende. Para sa akin gusto ko 'yon. Tsaka kung hindi si Vulture, siguro yung Lizard. Kasi si Lizard sineset up na dapat siya eh. Sa Spider-Man 2 nakita natin si Dr. Connors. So dapat magiging Lizard na siya sa upcoming Spider-Man 4. Kaso nga hindi natuloy. So yun yung dalawang gusto ko makita kung ako tatanungin. Pero again, that's just a rumor. Wala pang katotohanan yung pagdating ng Spider-Man 4 sa live action or remake. Wala pa tayong update talaga eh. Rumors pa lang. May star sender tayo, si Arthur Cabios. Salamat sa 10 stars. Katoto, what do you think? Planong palitan ng MCU ang pangalan ng X-Men? Anong opinion mo? Planong palitan ng MCU yung X-Men? Saan galing yung balitang yon? O nagtatanong ka lang? Parang wala naman ako narinig na balak palitan ng MCU yung X-Men na pangalan. Pero again, kung paplanuhin man nila, just in case, sa tingin ko, parang pangit pag pinalitan nila. Kasi, alam niyo naman na sobrang sikat ng X-Men, pare, sobrang sikat ng mga mutants. Pag sinabi mong mutant, X-Men na agad yun nasa utak ng marami. So kung papalitan ng MCU, maraming malilito. Para sa akin ha, opinion ko naman eh. So I suggest na wag na sanang palitan. Yun na yun, X-Men, mga mutant, yun na yun. Pero again, only time will tell. Hindi ko alam kung saan narinig ni Arthur yung tinatanong niya eh. Ano ba yan, Arthur? Rumor ba yan o naisip mo lang? Or may nabasa ka somewhere? Kasi ako hindi ko narinig. Parang wala naman ako narinig na balak palitan ng MCU yung X-Men na pangalan. 'Di ba? So para sa akin ayokong palitan. Shoutout kay Dustin na nag-send ng 10 stars. Wala akong maisip na tanong, support ko na lang. Oy, Dustin, salamat sa 10 stars. Wala raw siya maisip. Pero para makasupport, nag-send siya ng 10 stars. Thank you so much, bro. Mabuhay ka. Dustin, di ko mabasa yung ano ba to? Letter ba yan? Yung pangalan mo. Pero thank you thank you. Ano pang comments dito? Anong X-Men movies ang napanood mo? Napanood ko lahat. Kaso hindi ko siya masyadong inintindi the same way ng pag-iintindi ko sa mga Marvel Cinematic Universe movies. Yung X-Men franchise napanood ko lahat pero hindi sobrang linaw sa akin nung storya. Kasi kahit nga yung mga nakanood niyan na talagang inintindi nila, naguluhan eh. Paano pa kaya ako na binge watch ko lang? Binge watch ko lang yung X-Men franchise eh. Hindi ko talaga siya inintindi. Pero again, kung magiging canon man yung X-Men Fox franchise sa MCU at kailangan ko talagang panoorin yon at intindihin, siguro pagbibigyan ko siya ng panahon na mapanood ulit. Uulitin ko lahat. Pero yun, ang pinaka-favorite ko doon yung tama ba, X-Men Apocalypse ba yung yung may slow motion si Quicksilver sa mansion ni Professor X. Doon yun, 'di ba? Apocalypse yun, no? Tama ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong ha. Hindi ko kasi masyado maalala eh. Pero yun ang pinaka-favorite kong X-Men. Shoutout kay RJ Strong Vidal. Nag-send siya ng 10 stars. Hello. Ano sabi niya? Katoto, may nakita akong Lotus Spider-Man. Fan-made film ba yun? Shoutout from Dubai. RJ, shoutout sa'yo from Dubai. At oo, fan-made lang yung Lotus. Hindi ko pa nga napapanood yun eh. Saan ba makakanood nun? Hindi ko alam kung saan siya mapapanood. Pero yes, canon. Ano siya? Fan-made canon. Tuloy nasabi ko. Fan-made lang yung Spider-Man Lotus pero hindi ko alam kung sinong gumawa niyan. Hindi ko siya pinanood kasi yun nga, hindi naman siya magiging canon sa mga movies natin sa Marvel mismo eh. Kasi hindi naman siya hawak ng Marvel. Fan-made film lang talaga siya. Pero nakakita ako ng clips nun. Mukhang maayos eh. Parang ano pa nga eh. May mga nagko-comment pa mas maganda pa raw yung Spider-Man Lotus kesa sa Spider-Man Homecoming. Pero nakikita ko yung point nila kasi medyo totoo. Merong magandang part sa Lotus yung parang nagsuswing siya. Parang ending na yata yun. Ang ganda ng graphics eh.
Mas maganda pa kay Tom Holland eh. Hindi ko alam kung anong part ng Lotus yun. Basta dun yun galing. Shoutout kay Sir John Largo. Salamat sa 50 stars, Sir John Largo. Wala siyang message. Pero salamat po sa inyong stars gift for tonight. Mabuhay ka, Sir John. O, ano pa? Katoto, sa tatlong Spider-Man sa MCU, sino ang favorite mo? Ito, kung matagal na kayong katoto, alam nyo na ang sagot dyan eh. So, sa tatlong Spider-Man, syempre magaling silang lahat. Alam ko naman yung ibang play safe, ganun sumagot. Yung iba kasi takot na takot mabash eh. Ako hindi ako takot mabash. Gusto ko lang sabihin na magaling yung tatlong Spider-Man pero meron akong personal favorite. At yon ay si Tobey Maguire. Di ko alam, dahil sa nostalgia na naibigay ni Tobey, siya yung favorite ko. Tsaka ilang beses ako nasagip ng Spider-Man movies ni Tobey. Dati, buryong na buryong ako, nanonood lang ako, malungkot ako, nanonood ako ng movie ni Tobey as Spider-Man. So, in that way, parang naging tunay na superhero ko siya. Kaya siya yung favorite ko. Pero again, yung tatlo ay magagaling. Lahat sila magaling in their own way. Lahat sila merong highlight as Spider-Man. Ayun lang. Pero again, kailangan ko sumagot ng personal favorite. Si Tobey, ang favorite ko. Ayun. Again, salamat sa mga nakatambay ha. I hope naka-follow na kayo lahat dito sa page para makapag 200k followers tayo. And meron akong paparating na giveaway. Hindi ko lang alam kung paano ko siya ipaprocess. Kasi guys, eto real talk, sasabihin ko na sa inyo. Meron ako mga gamit dito na galing sa Warner Brothers. So mga DC merch tong nasa akin. Ilang comic books, poster, tsaka notebook. So gusto ko siyang ipa-giveaway. Ang tanong, hindi ko alam kung paano ko gagawin. Kasi wala akong katulong eh. Wala akong katulong dito sa ginagawa natin eh. So hindi ko sure kung paano ko siya ipapa-giveaway. Pero pag-iisipan ko. Parang naiisip ko na gusto ko siyang ibigay sa mga katoto na pupunta kung saan yung next kong premiere. So gusto ko siyang gawing ganon. May kukuha kaya nito sa tingin nyo? Ilang DC merch to, comics ng Blue Beetle tsaka The Flash. So kung saan yung next kong premiere, gusto kong iabot na lang to sa ibang katoto. So kung nakikinig kayo ngayon ng live na to, meron akong premiere sa Friday sa SM Mega Mall. Pero ewan ko, bahala na. Di ko alam kung anong gagawin ko dito eh. Ito yung example. Ito, meron akong tatlong ganto na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi nabasa ko na siya. Nabasa ko na eh. Galing to kagabi sa premiere ng Blue Beetle. So, baka may nangongolekta kasi sa mga katoto na ganito. Gusto ko i-give away. Ang tanong, hindi ko alam kung paano. Meron pa akong ano dito. Ito, posters naman ng The Flash. Siyempre hindi ko nabubuksan para pag binigay ko, maayos siya. Poster to na maliit. The Flash movie. Ewan ko, pag-isipan ko na lang muna guys kung paanong paraan. Pero yon, kung gusto nyo akong makita sa Friday, nasa Mega Mall ako. Merong premiere na pupuntahan. So di ko muna sasabihin kung ano yun. Baka pagalitan ako eh. Ayun lang. Katoto, ang lakas ni Gaia sa episode 6. Ano daw? Forever na kaya yung superpowers niya? Hindi ko rin sure eh. Pero kung forever na yun, masyado siyang OP. So sana matanggal sa kanya. ASAP. Masyado madaya eh. Sobrang daming powers ni Gaia eh. So para sa akin, para maging balance, sana matanggal sa kanya yung iba. Mas okay na yung Skrull na lang siya, wag nang ganun, ang daya eh. Masyadong OP. Katoto, paano nakuha ni Wanda yung kapangyarihan niya sa MCU? Yung kapangyarihan ni Wanda sa MCU, never pa talaga siya na-explain ng sobrang linaw. Pero sa Multiverse of Madness, parang doon na-explain na nakatadhana talaga siya maging Scarlet Witch.
Tapos pinakita pa yung parang rebulto sa Mount Wundagore na meron siyang sariling throne. So yun pa lang yung nabibigay na info sa atin about sa powers ni Wanda. Pero hindi natin sure kung magkakaroon pa ulit. Feeling ko naman di pa naman patay yun. Imposibleng patay na si Elizabeth Olsen sa MCU. Di ako naniniwala. Ayun lang. Kamusta? May mga tanong pa ba dito na ulit na yung iba eh. Pero again, salamat sa mga nakatambay. Hope naka-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Sana'y naka-follow din kayo dito sa page. Dahil kung hindi, wala lang. Sayang naman. Mag-follow kayo. Para updated din kayo sa mga next nating live, sa mga next nating upload. Okay. Moving on. Sino yung tatlong lalaki sa end credit scene ng Ant-Man Quantumania? Na-explain ko na yan sa video bro. So mas maganda kung doon mo siya papanoorin. Hanapin mo lang dyan sa baba. Na-explain ko na yung end credit scene ng Quantumania. Matagal na. Alam mo ba ang R-rated ng Deadpool 3 at mas brutal kaysa sa ibang movie ng MCU movies? Syempre, alam natin yan. Ba't naman hindi natin malalaman? Deadpool 1 and 2 pa lang, R18 na siya. So talaga magiging brutal yon. Tuloy pa ba? Ano daw? Tuloy pa ba sa movie ang new set of Guardians of the Galaxy? Oo, sa pagkakaalam ko, yes. Magkakaroon pa ulit ng Guardians Volume 4. At ang bida doon, syempre yung bagong lineup na ng Guardians. Hindi naman sila ipapakilala kung wala nang kasunod eh. Imposible yun. Shoutout kay Ace Gutierrez na nag-send ng 35 stars. Sayang, walang message si Ace. Pero salamat po, Brother Ace Gutierrez, sa 35 stars na gift tonight. Alright. Moving on, ano pa questions natin? Mag-drop lang kayo pero wag kayong mag-spam sa comment section mga katoto ha, kasi naglalag tayo eh. Mababasa naman natin yan isa-isa lang. Pagpa-isa-isa lang. Ano pa? Sino-sino po ang mga mutant sa MCU bukod kay Namor at Miss Marvel? Sino-sino ba yung mga napakilalang mutant? Sila lang din yung naalala ko eh. Miss Marvel, si Namor. Meron pa sa Black Widow eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Yung nasa kulungan. Ano nga pangalan nun? Basta yun. Sa Black Widow, meron ding parang mutant na na-introduce. Sino pa ba? Wala na ako maalala. Wait lang. Nagtatry ako mag-isip eh. Ibang mutant pa sa MCU. Si Wanda kasi hindi pa naman malinaw eh. Kung anong origin niya eh. Sa MCU eh. Pero hindi pa uli ang lahat para sabihing mutant si Wanda. Wala, hindi ko maalala yung iba. Mahirap pag on the spot eh. Katoto, si Pyla naman po ng Guardians of the Galaxy, sabi ni Ace. Anong gagawin natin kay Pyla? Si Pyla sa comics ay parang engineered ni Captain Marvel, Marvel yung pangalan. Yung Supreme Intelligence sa first Captain Marvel movie. Pero sa MCU, mukhang iba yung Pyla natin kasi nandun siya sa part ng Guardians of the Galaxy. Hindi siya konektado kay Captain Marvel. Sa ngayon, yun yung pagkaka-introduce kay Pyla. Parang wala siyang koneksyon. Bukod dun sa umiilaw din yung mata niya. Pero sa comics, ilang beses yata siyang nagpalit ng pangalan. Hindi ko lang masyado maalala yung iba kasi di naman tayo comic reader. Pero yun, kaka-introduce pa lang kay Pyla sa Volume 3. So I'm sure magkakaroon pa yan ng kasunod. Magkakaroon pa ng mas malinaw na origin story para kay Pyla. So kalma lang kayo. Okay ba yun? Ace? Si Ace pala to nagtanong. Si Ace Gutierrez. Salamat sa 35 stars ha. Moving on. Meron bang pinakita yung pagkagat ng spider kay Tom Holland? Wala. Hindi pinakita yun. Kasi paulit-ulit na masyado. Kaya hindi na siya pinakita ng MCU. Kumbaga, sa na lang natin nalaman yon, sa salita. Sa dialogues na lang nabanggit pero hindi na pinakita. Ayun. Shoutout Lods, sabi ni JJ. Hello sa'yo, JJ. Katoto, may chance bang magsama yung Hulk sa Incredible? Ano daw?
Ah, Hulk, Incredible Hulk, tsaka yung Hulk ng Avengers. Um, Iisang karakter lang kasi sila eh. Na-recast lang si Edward Norton ni Mark Ruffalo. Pero same character sila eh. Pero who knows, malay nyo naman, di ba? Hindi naman imposible yun. Sa multiverse siguro, ang Hulk pa rin nila ay si Edward Norton. Tapos yung sa MCU, si Mark Ruffalo. Meron pang isa, si Eric Bana, yung mas naunang Hulk sa live action. Meron pang isa, hindi ko maalala, yung mas luma pa eh. Pero yun nga, kung si Toby, si Andrew, si Tom nagsama-sama sa MCU, why not? Why not gawin din nila kay Hulk? 'Di ba? Kaso nga lang, same character lang yung kay Mark Ruffalo at kay Edward Norton. Yun lang pagkakaiba, pero who knows? Sino kaya ang new actor for Black Panther? Wala pang balita. Pero yung batang anak ni T'Challa, mukhang siya ang magiging next Black Panther. Pero pag grown up na siya, yun ang hindi ko alam kung sino na yung gaganap. Yun ang pinaka-respectful way para palitan si Chadwick. Yung end credit scene ng Black Panther Wakanda Forever. So yun. Pero wala pang balita kung anong mangyayari. As of now, si Shuri pa din ng Black Panther. At ito, posible po ba mag-cameo si Legion sa Deadpool? Who knows? Hindi natin sure. Maraming rumors for Deadpool 3, kaya hindi na ako magugulat kung magsilabasan lahat yan eh. Overall, ang Deadpool 3, multiversal movie siya, may time travel concept din. So, who knows? Malay nyo. Basta ako excited lang ako doon kasi nandun si Logan. Yun lang muna yung nilulook forward ko kasi at least sure na yun. Hindi na ako mag-expect. 'Di ba? Kasi nandoon naman talaga si Logan, si Wolverine. At ito, may chance ba na mag-appear si Gaia sa The Marvels? I won't say no kasi nasa MCU pa rin naman si Gaia at yung The Marvels nakaset sa MCU. So as long as nag-exist yung mga characters sa same universe, hindi imposibleng mag-appear sila sa kada movies ng bawat isa. 'Di ba? Tsaka lalo ngayon, meron pang DNA ni Carol Danvers si Gaia. So malay nyo, pwede nilang i-connecta, 'di ba? Hindi tayo sure pero only time will tell. Hindi imposible 'yun. Moving on. Ano pa? At toto, sino mas delikado? Si Spot or si Kang? Mas delikado? Hirap mag-decide kasi si Spot, hindi pa natin alam kung ano pa yung kaya niyang gawin. Bukod sa nakakapag-travel din siya sa multiverse. Si Kang naman, nasa live action. Ewan ko kung paano ko siya i-differentiate pero para sa akin si Kang pa din mas delikado. Mas nakakatakot pa rin si Kang kasi kaya niyang kontakin yung mga variants niya eh. Tapos magtutulong-tulong sila eh. Si Spot, hindi ko alam kung kaya niyang gawin yun. Kung may variant ba siya sa multiverse or what. So, para sa akin, yung naging edge ni Kang, kaya niyang makipag-communicate sa mga variants niya. 'Di ba? So, yun para sa akin si Kang mas delikado siya. Ayun lang, pero delikado rin si Spot. Makikita natin yun sa next movie ni Miles Morales sa Beyond the Spider-Verse. Sana next year pa rin siya, sana hindi ma-delay. Ayun. Katoto pa shoutout naman kay Rochelle Ocampo. Shoutout sa'yo, Rochelle. Katoto, hanggang endgame lang ba ang alam ni Doctor Strange na pangyayari or alam niya yung events after endgame? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko siya nakakausap. Hindi eh. Hindi na-explain yan pero ang pinaka clear lang, ang pinaka klaro lang na explanation, yes, after endgame lang talaga yung nakita ni Strange. Yun yung sinabi sa movie, yun yung pagkaka-discuss nila sa movie pero who knows, di natin alam sa loob-loob ni Doctor Strange kung ano talaga yung ginawa niya. Maaaring di niya lang sinasabi na sobrang nag-look forward pala siya after endgame, di ba? Pero, who knows? Kayo, imagination na lang natin yung gagana dun eh. Imagination na lang talaga eh.
Shout out, tagal ko nang nanonood sa'yo, sabi ni Julius. Shout out sa'yo, tol. Joshua Palacio, shout out sa'yo. Paano kung natutunan ni Strange ang Book of Vishanti bago niya labanan si Wanda? Eh di yari si Wanda. Kasi lahat ng pang-counter nandun daw sa Book of Vishanti eh. So kahit ano pang gawin ni Wanda, maka-counter siya ni Strange kung naaral ni Strange yun agad. Eh ang nangyari, bago pa man mahawakan ni Strange, bago niya pa mapag-aralan, dumating na si Wanda. Diba? Tsaka sobrang magiging OP si Doctor Strange pag naaral niya yung Book of Vishanti. Di ko nga alam eh. Feeling ko nag-exist pa rin naman yun somewhere eh. Ayun lang. So again commercial. Sana ay ma-share nyo tong live. Maraming salamat sa mga nag-share simula kanina. Sa mga star senders, salamat po ng marami. Sa mga nagko-comment, tuloy-tuloy lang pare. Dahil mabilis ang live lang din tayo ngayon. Kaya salamat sa mga nakatambay. So sa mga di pa nakakanood ng Blue Beetle, now showing na po yan. Kagabi ay na-invite ako ng Warner Brothers Pictures sa advance screening nung Blue Beetle. At na-meet ko doon yung nagboses mismo sa Scarab sa Philippine release na si Miss Inka Magnaye. So sobrang bait ni Miss Inka. Nakita kami doon sa premiere. Sobrang solid. And nagbigay na rin ako ng short review about sa Blue Beetle. Sana nabasa nyo yung post ko. Kayo, sa mga nakanood na, anong mga ratings ninyo pare? Hindi ko alam kung yan na yung first movie ng DC na hawak ni James Gunn eh. Hindi ako masyadong sure dun eh. Pero ano nga bang lagay? Ano bang lagay nun? Tama ba? Yan na ba yung unang movie ng DC ni James Gunn? O hindi pa? Pero regardless, nagandahan ako sa Blue Beetle. Pero meron mga part na parang sobrang predictable niya kasi nahulaan namin ng mga kasama ko yung mangyayari. Ewan ko lang kung kami lang. Pero yun nga, sobrang refreshing ng visuals. Ang ganda ng mga kulay nung palabas. Kaya natuwa rin ako. Para siyang, sabi nga nung kaibigan ko kagabi, para siyang CGI nung lumang mga Marvel movies. Parang ganun yung dating. Kaya parang, alam mo yun, may nostalgic feeling. Ayun, panoorin nyo na. Ayoko na muna magsalita kasi baka ma-spoil kayo eh. Sisihin nyo pa ako, no? Ayun, good evening. Salamat. O, tuloy-tuloy muna tayo. Katoto, si The Watcher ba yung nasa I Am Groot Season 2? Oo. Siya yun nasa trailer ng I Am Groot. Medyo naglalag yung camera natin. No? Hindi ko alam kung bakit siya naglalag. Pero, yan yun na yan. Nasagot ko na yan kanina, Andre, yung tanong mo. Katoto, nanood ka ba ng Barbie? Oo, nanood ako ng Barbie. Pero binge watch talaga. Nandun ako sa sinihan. Tapos nakatulog ako. Pero napanood ko yung Barbie. Napanood ko po yun. Pati yung Oppenheimer, napanood ko din. Yung Oppenheimer, yun talaga yung nantok ako. Kasi hindi naman ako mahilig sa ganun. Hindi ko alam ba't ako nanood nun. Napilit ako ng mga kaibigan ko eh. So ang purpose ko lang kaya ako sumama para makasama sila. Pero yung movie, wala, sakto lang. Katoto, maganda ba yung Blue Beetle? Para sa akin, enjoyable naman. Not the best superhero movie. Hindi ko sasabihin yon dahil malayo. Pero enjoyable, maganda siya. Katoto, rate mo sa Secret Invasion Episode 6. Hindi ako sobrang nasatisfied doon. Inaamin ko yun, na hindi talaga siya sobrang ganda katulad ng ibang series ng MCU. Yung Secret Invasion. Hindi ko alam kung ano nagkamali eh sa paggawa nila nun. Pero para sa akin, mas marami pa dapat elemento yung Secret Invasion. Hindi lang basta ganun. So medyo bibigyan ko siya ng 6 out of 10. Yan na yung pinakamababa ko nabigay sa isang Marvel project, sa MCU project. Kasi hindi talaga ako masyadong natuwa dun. Real talk. Wala lang. Parang meron pa siyang mas ikakaganda pa eh. Na parang minadali lang ng MCU eh.
Ewan ko kung anong nangyari doon sa production nun. Ano masasabi ko sa post-credit scene ng Transformer? Wala. Hindi ko napanood yun. Hindi ko pa napapanood yun. May Book of Vishanti pa ba sa ibang universe? Hindi nga ako sure eh. Pero feeling ko meron eh. Katoto, saan ba nanggaling si Thanos? Sa Titan na planet. Katoto, kaya bang itumba ni Agatha si Doctor Strange or si Wanda? Si Wanda, oo. Feeling ko kaya ni Agatha Harkness. Pero si Strange, feeling ko di niya kaya si Strange kung talagang gagamitan siya ng utak ni Strange. Tapos si Wanda naman, kung magagamit ni Wanda yung powers niya, hindi rin siya kakayanin. Pero kung Wanda na hindi nag-iisip, matatalo siya ni Agatha. Ayun yung take ko. May Uncle Ben ba sa MCU Spider-Man? Meron. Tagal ko nang na-explain yan tol ha. Hindi kayo nanonood sa akin ha. Yan tuloy, hindi nyo nagigets no. Ala. Matagal ko nang nagawa ng video yan, yung tungkol kay Uncle Ben. So sana, mas maganda guys, i-scroll nyo yung mga videos natin pag wala kayong ginagawa. Kasi, ayan, tulad yan, yung ibang questions nyo, nasagot ko na yan dati. Way back. So hanapin nyo lang siya dyan sa videos ko sa baba. Pag wala kayong magawa, mag-binge watch kayo ng contents ko. Baka sakaling meron pa kayong mga video na hindi napapanood. Tapos meron kayong matututunan, di ba? Try nyo, ganun gawin nyo minsan. At ito ba explain ba't ang weak ni Adam Warlock sa Volume 3? Kasi si Adam Warlock sa Volume 3 parang bata pa siya dun eh. Kumbaga, inosente pa yung utak niya. Kakapanganak lang niya, kakalabas lang niya dun sa cocoon. So, para siyang batang munti. Huwag kayong mag-alala pre kasi kakapakilala pa lang kay Adam Warlock. 'Di ba? Marami pang mangyayari sa karakter na 'yan. Baka nga humiwalay pa 'yan sa member ng Humiwalay pa siya sa Guardians mismo sa mga future projects Kasi alam ko may solo story arc din naman si Adam Warlock na hindi siya part ng Guardians Pero ewan ko lang sa MCU kung anong plano nila. Ayun. Katoto na magiging ganap ni Moon Knight sa future ng MCU. Di pa natin sure Pero sana maging part siya ng Midnight Suns. Kung magkakaroon ng Midnight Suns sa MCU. Baka doon siya nakalista. Pero ngayon wala pa talagang direktang konekta si Moon Knight Katoto, adopted brother ba si Star Fox? Hindi. Kapatid talaga ni Thanos yun. Mas malakas daw si Adam Warlock kaysa kay Thanos. Hindi naman imposible, oo. Sa pagkakaalam ko meron din siyang gem sa ulo niya sa comics Katoto, magko-collab daw yung Loki Season 2 at Marvel. Ha? Ano daw? Ano magko-collab yung Loki at Marvel? Marvel ang may hawak sa Loki Season 2. Baka McDo ang gusto mo sabihin. Baka McDo yung nasa utak mo. Babalik ba si Robert Downey Jr.? Hindi ko alam. Walang update. Si Silver Surfer po ba ay Eternals? Hindi. Babalik pa ba? Nabasa ko na pala. Okay na ba kayo guys? Parang naulit na yung mga questions So, commercial muna Salamat sa mga nag-share. Sa mga gusto pa rin mag-send ng stars, open pa rin naman tayo. Malaking bagay na yan. Pero sa mga nagko-comment, wag sana pa ulit-ulit para marami tayong masagot. Yung iba kasi naulit na yung tanong And paki-follow naman yung ating Facebook page. Itong pinapanoorin nyo ng live. Baka hindi pa kayo naka-follow. Yung iba dito nakikita ko, kaka-follow lang nila sa alert box. So check nyo, baka hindi pa kayo naka-follow pero nakakanood kayo ng video. Road to 200,000 followers na tayo dito sa Facebook. So baka naman. Sa YouTube din, kung gusto nyo mapanood yung replay ng live na to, mag-subscribe kayo sa YouTube dahil nire-re-upload ko yung podcast doon. The Obey Show lang yung pangalan natin sa YouTube. And mag-join kayo sa Facebook group natin. Nandiyan sa baba yung pangalan. Dito sa gumagalaw sa baba ko. Hanapin nyo lang. Yun, welcome kayo lahat dyan guys. Baka naman. Okay. Totoo po ba na Timeless Saga ang next sa Multiverse Saga? Hindi. Wala pa tayong update.
Babalik pa ba? Nabasa ko na kanina yan. Bakit hindi na nawawala? Sa Loki Season 2 po ba, ma-explain na po dun yung pinanggalingan ni Victor Timely? Mukhang ganun na mangyayari. Dahil lalabas si Victor Timely sa Season 2 eh. Siya nga yung mukhang mabibigyan ng spotlight dyan eh. So baka makita natin yung original TVA. Shoutout kay Chuchiyaku. Salamat sa 10 stars. Katoto, bakit kaya di naisip ni Fury na pwedeng gawing bahay ng mga Skrulls yung retirement home ni Thanos? Hindi ko rin sure eh. Marami nag-point out niyan eh. Kahit si Carol Danvers, nandun siya sa eksena na yun, di ba, sa Endgame. So, siguro, hindi pa rin siya suitable para sa mga Skrull, kung ganun. Kasi alam naman ni Carol Danvers na meron palang The Garden na tinatawag eh. Dapat pinalipat niya na yung mga Skrull doon kung pwede. Pero baka meron silang napansin na hindi magiging suitable para sa mga Skrull. Kaya di nila pinatira doon yung mga Skrull. Yun lang yun. Pero again, syempre masyado malawak yung story eh. Kaya kailangan ng ibang atake para sa mga Skrull. Yun lang naman yun. Ginagawan ko lang siya ng logical explanation pero di ba? Depende pa rin talaga sa gagawa ng story yun. Ayun lang. At may alam ka ba kahit kaunti sa DCEU? Meron naman, pero hindi katulad ng dito sa MCU. Malayo talaga yung knowledge ko pagdating sa MCU tsaka sa DC. Pero meron naman. Okay na ba kayo guys? Mag-end live na tayo. Naulit na yung mga questions eh. Pero sana may natutunan kayo. Salamat. Inaantay ko na lang yung bago kong mic para makapag-upgrade na tayo ng podcast. Ito kasi, minsan naglolo ko siya. So sana makatambay kayo pagkadating nung mga bago kong equipment. So salamat. Salamat sa mga tumambay. I hope meron kayo natutunan. And yun, follow kayo sa Facebook page, sa YouTube, mag-subscribe kayo. Kung meron kayong TikTok account, follow nyo rin yung TikTok account natin. Baka naman. Okay? So, yun. Natoto out muna ako. Salamat sa mga tumambay. Hope to see you soon. And sa susunod na live ulit. Bye, guys!